ating video. Tayo po ay magsisimula na. Okay? Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Padong Rattles po. Ito po, nagpalabas na po ang PhilBox DOST ng Earthquake Information number 1. Ito po ang sabi ng PhilBox DOST. Date and time, October 10, 9:43 a.m. Kaano lang po nito, no? Katatapos-tapos lang po ng napakalakas na lindol na may magnitude 7.6 magnitude at may lalim po na 10 kilometers. Ibig sabihin, naku, napakalalim po nito. Ang lokasyon po nito ay sa 7.9 degrees north to 127.09 degrees east, 62 kilometers south, 77 east of Manay, Davao Oriental. Ayan po, halos buong Mindanao po ay dineklara na walang mga pasok. Halos naramdaman po yan dyan sa bahagi ng Mindanao. May mga pagyanig pa rin po, pati po ospital. Nakikita po dito sa video, no? Naglilikasan po mga nasa ospital. At dahil po dito, nagtaas po ng tsunami warning ang PhilBox sa ilang lugar. Ito po ang may tsunami warning. Ibig sabihin po, lumayo po tayo sa mga dagat, sa karagatan, at sa mga malapit sa tubig dahil nagpasa na po ng tsunami warning. Punta po tayo sa matataas na lugar. Ito po ang may tsunami warning: Eastern Samar, Dinagat Islands, Davao Oriental, Southern Leyte, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Yan po ang latest na balita dito mula po sa PhilBox. Napakalaki po, no? Sa Cebu City Hall, ang sitwasyon po ngayon. Ayan, naglikasan na po ang mga tao sa Cebu City Hall. 7.6 sa Southern Philippines. Ganun din po sa Davao City, naglikasan na rin po. Ramdam din pala sa Davao City ang malakas na pagyanig ng lupa. Kaya ingat-ingat po tayo dyan mga kapatid. Ayan po, napakalaki po, no? So yung tsunami prone areas dito po sa bandang sa may Pacific Ocean, ayan, marami po dyan ay tinalaga. Halos lahat po ng baybayin yung nasa tapat po ng Pacific Ocean, ayan po yung may tsunami prone areas ngayon. Live update naman po sa Davao Oriental earthquake. 9:43 p.m. Ayan po. Naitala ang intensity 5 sa lungsod ng Davao habang intensity 4 naman sa Bislig, Surigao del Sur ayon sa PhilBox. So siyempre po ang pinakamalakas doon po sa epicenter. Diyan nga po sa Davao Oriental. Apektado na rin po ang 4 na electric cooperative ng magnitude 7.6 na lindol sa Davao Oriental. Ayon kay Department of Energy Sharon Garin, nag-trip. Mga adik pala to, nag-trip eh. Nag-trip po ang DLPC, Cepalco, CLPC at Doreco. Yan. Nagpapatuloy pa niya ang assessment sa posibleng pinsala ng lindol sa mga to. So 4 na po na mga electric cooperatives ang apektado. Samantala, ayan po, 2 patay, 10 sugatan. Wala pong kinalaman sa lindol, no? Karambola ng 3 pang sasakyan sa San Juan, La Union naman po. Okay, at dahil po dyan ay may panawagan po ang ating Pangulo. A strong earthquake shock. Kaya po nananawagan
We are to our kababayan in the affected regions, please stay alert and calm. More is move to higher grounds. Yan po para po sa tsunami. Okay, nananawagan na rin po ng tulong. Para gusto nyo po yung tulong po ninyo ay makarating. Ayan po. Eto naman po, pinag-iingat tayo, no? Parang gawin po natin tong mga, ano ngayon, special para po dito sa Lindol. Pinag-iingat po ang lahat na ano po ang gagawin natin pag may mga lindol. Nag-tripping. Nagtitripping. Inaano lang po mga gabay bago at habang at pagkatapos ng lindol. Yan po ang so habang lumilindol po o bago po lumindol ay dapat nagpa-participate daw tayo sa mga earthquake drill. Okay, during ito po ano lang during lindol, paalala po sa atin ng ahensya na to. Ano bang ahensya ng pamahalaan to? Kinakailangan po natin kung tayo po ay nasa loob ng building, stay calm, no? Manatili po tayong kalmado at ipatupad po natin yung duck cover at hold. Yan. At kagyat po tayong pumunta sa mga bakanteng lote. Ayan po. So, yung Indonesia rin po ay nag-warning na sa kanilang mga kababayan na sa provinces ng North Sulawesi at Papua ay baka magkaroon din ng tsunami dahil po dito sa 7.5 earthquake na naramdaman dito po sa Davao Oriental. Ayan po mga kapatid, at yan po ay kaalinsabay Ito po talaga ang dito rin po sa Medical City, sa Davao City. Ayan, naglikasan po, naglabasan ng mga pasyente at health worker sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Paano kaya yung nanganganak habang lumilindol, no? Bigla ko lang naisip kasi mga pasyente nililikas. Ano kaya gagawin ng doktor no nasa habang siya po ay kasalukuyang nagpapaanak noon? Bigla ko lang po naisip, hindi po patawa. Talagang naisip ko lang po, ano kaya ang gagawin talaga ng isang doktor kung habang may nanganganak ay biglang lumakas yung lindol, no? Ngayon ko lang po naisip rin yun eh. Akala sobrang init ng kape. Ang init ng dibdib ko mga kapatid. Okay, kasabay po ng lindol na yan, ay tila po sinabayan po ng lindol, no? Ito po paramdam na ng kalangitan at ng kalikasan. Unang araw po ni Boying Remulla ngayon sa Ombudsman. Maaring ito po ay nagkataon lang o maaaring gusto pong kainin ng lupa itong bagong ombudsman. Grabe po Hindi po ako mahilig, hindi po ako naniniwala sa superstition. Pero grabe po yung pagkakaano, no? Yung anong tawag doon? Yung coincidence. Habang pumapasok po si Remulla dito po sa opisina ng ombudsman ay isang malakas na lindol po, 7.6 magnitude. Grabe, yan po ang pahiwatig po niyan ay tila baga gustong kainin ng lupa itong bagong papasok sa opisina. Grabe pong paramdam to, no? Kung kahit po hindi kayo mahilig maniwala sa mga superstition at sa mga ano tawag natin diyan? Yung mga
Yun na nga, extraterrestrial, mga out of this world na mga energy. Ah, matindi pong pahiwatig 'to 'no. Gustong kainin ng lupa ang bagong, ombudsman. Unang araw po, ngayon papasok po sa kanyang opisina, sinalubong po ng malakas na lindol. Kung hindi pa po kayo nakakahalata, maski po ang kalangitan o kalikasan ay, talagang, nangangayaw. Kung hindi pa po sapat 'yan, ah kung hindi pa po sapat 'yan na pahiwatig sa atin, putya, isa lang ang masasabi natin, pare-pareho tayong walang pakiramdam. Pahiwatig na po 'yan na talagang magsisi kayo. Baguhin ninyo ang mga buhay ninyo. Masyado kayong mga makasalanan. Ayan po. Okay, punta na po tayo rito sa ating balita. Ingat-ingat po mga taga Davao Oriental. Yung mga gusto pong tumulong, wag pong tumulong kung kani-kanino, baka maibulsa pa yan. Sa SMNI po, marami pong may mga ano po yan. Tinitiyak ko po sa inyo na makakarating po yung tulong ninyo. Okay. Mukhang ganun ang tansya ko no? Malamang kung titignan natin yung sa Bogo City, meron din pong kasabay na event yan. Okay. Punta na po tayo rito sa ating tatalakayin. Alam po ninyo, mas malakas pa po sa lindol na magnitude 7.6. Ito pong pambubudol na ginawa ng ating pamahalaan. No? Kung tatandaan po natin, ito po ngayon ko po sasabihin. Ngayon ko po talaga pwede na natin kasi nag-obserba na tayo no. Oktubre na po at July pa lang po ay pahayag, matapang pong nagpahayag si BBM na mahiya naman kayo, kayong mga magnanakaw dyan sa flood control. Pero hanggang ngayon po ay wala pa rin pong napapakulong. Di po ba? So ang tingin po natin, ako po ang inyong lingkod, ang tinitignan ko po rito, dalawa po ang pinakamalaking pangbubudol so far. Bukod po sa mga 20 pesos, bukod po sa pambubudol na itutuloy yung mga ginawa ni Tatay Digong na hindi naman nagkatotoo, no? Bukod po sa 20 pesos na hanggang ngayon binubudol tayo, imbes na tumulong sa Bogo City, ano naman kaya ang ititinda ng pamahalaan ni BBM dito po sa Davao Oriental? O baka sabihin na naman ng mga bugok, mga bugok na mga anti-Duterte, sabihin na naman, Davao kasi kaya pinarurusahan na yan. Hindi po Davao City yan, Davao Oriental. Mahirap po, mahirap po yung no, pinapaliwanag po natin, iba po yung city sa Davao Oriental Province. Iba rin po yung Davao region. Kasi sa kanila, ang Davao City, Davao Region, Davao Oriental, Davao, ano pa ba mga probinsya sa Davao? Pare-pareho lang. Hindi po. Parang ano po yan. City po. Ibig sabihin ng city po siya sa region ng Davao. Para po sa mga hindi makaintindi na anti-Duterte, kumbaga po sa NCR na region, binubuo ng maraming siyudad. Yung Davao City po ay kasama sa region ng Davao. Bahala na po sila kung hindi nila maintindihan. Okay. So ibig sabihin mga kapatid, no? Mas malala pa po sa mga tsunami at sa lindol, ito pong pambubudol na nagaganap ngayon. Kung tatandaan po natin, bakit ko po nasabi na ito pong ICI at pagkakatalaga kay Remulla ang pinakamalaking pambubudol so far na nasagawa dito po sa pamahalaan ni Pangulong Marcos. Okay, alam po ninyo,
Bakit po pambubudol yang, yan sinasabayan pa po ng malakas na ulan ngayon, 'no? May malakas ng ulan, may malakas na lindol, 'pag hindi pa po tayo nakahalata, tayong mga Pilipino, ha? Tayo pong mga Pilipino 'pag hindi pa po kayo nakahalata, talagang, galit na po ang langit, galit na po ang kalikasan dito po sa ginagawa sa atin. Mahabag po kayo, nakakahiya na po tayo, yung mga OFW po natin na naninirahan sa ibang bansa, pasensya na po kayo, 'no? Kung ang tingin sa inyo ay corrupt ng mga ibang lahi, sikat na naman tayo, eh. Sikat po tayo na naman. Wala tayong magagawa, ganyan ang buhay, eh. Tuloy-tuloy ang pambubudol sa atin. Alam niyo po kung bakit pinakamalaking pambubudol 'tong ICI? Kasi po, usually, 'di ba? Pag may katiwalian po sa gobyerno, lalo na napakalawak, lalo na po ang involved ay panay tao ng gobyerno, ang una pong sinisisi diyan ay yung presidente, 'no? Under his watch ay naganap itong malawakan. Wala na pong lalawak dito. All of government 'to, 'no? Nakita po ninyo ngayon, nag-imbestiga ng Farm to Market Road. O ano po ang nakita ni Sherwin Gatchalian? Ha? Ang nakita po ni Sherwin Gatchalian ay overprice. Yung presyo po na nagkakahalaga lang ng 15,000 per meter na Farm to Market Road, sa ibang lugar ay 300,000. Grabe, 70% pong overprice. Oh, 70% na overprice. Yung nakita naman po ni Tolfu, ni Rapi Tolfu, eto po, no? Overprice din po. Halos nearly 1 million yung body worn camera. Ang bili po sa isang body camera, yung sinusuot po ng mga otoridad para po malinis po yung magiging raid o kung ano pa man, yung operasyon nila, halos 1 milyon po bawat isa. Kaya gulat na gulat po si Tolpo, si Rapi Tolpo, no? O sabi po ni Rapi Tolpo, 879,000 ang bawat isang body worn camera. So kahit saan ka po tumingin, overprice, ghost project, yung tapos wala lang po, no? Magrarally, na galit tayo, magrarally tayo, sasabayan tayo ng mga dilawan, sasabay po yung rally ng mga dilawan, mga kakamping, ng mga makakaliwa. Ang isisigaw nila ay ikulong si Duterte, pagbayarin si Duterte. Anong kinalaman ni Duterte? Ilang Senate hearing na po ang narinig natin. Nabanggit na po si Saldico madalas. Nababanggit po yung mga DPWH officials madalas. Nabanggit po twice si Martin Romualdez ng 2 testigo. Pero wala po ako narinig na Sara Duterte. Wala akong narinig na Rodrigo Duterte sa mga nagte-testify, no? Akalain nyo, sumabay sa rally natin, malinaw po yung laman ng rally natin, yung anti-corruption natin, alam po natin yung dahilan, is either si Marcos ay ang no? Kumbaga, pinaka-absuelto si Marcos ay hinayaan niya ito for mahigit ng 3 years, mag-aapat na taon na hinahayaan niya ang malawakang korupsyon sa gobyerno. Yun ang pinakamalaking kasalanan. Sumasabay sila, pero yung kalaban ni Marcos ang sinisigaw nila. Nililin lang ng mga dilawan, mga makakaliwang grupo na to, mga kakamping na to, yung laban ng taong bayan. Nililin lang nila yung mga taong bayan na akala ng taong bayan yung pagpunta nila sa EDSA Shrine ay laban sa korupsyon, no?
Yun po yung pinapanawagan nila. Pagdating dun po si Sara Duterte po ang gustong pababain sa pwesto. Oh. Kabi-kabila po. Lahat po ng investigasyon ng gagawin ay puro korupsyon. Kaya ano po ang solusyon ng gobyerno? Ha? Lahat po ng mag-imbestiga, korupsyon na nakikita. Lahat, as in lahat po. So ano po ang solusyon ng gobyerno? Ang solusyon po ng gobyerno, wag na mag-imbestiga. Tuwing mag-iimbestiga kayo, panay korupsyon eh. Di wag na kayo mag-imbestiga. Di ba? Wala kayong makikitang korupsyon kasi wala kayong inimbestigahan eh. Hindi pa po tayo napupunta. Kaya importante po sa kanilang matanggal si Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee dahil balak ni Marcoleta imbestigahan lahat ng korupsyon sa gobyerno. Nagsisimula pa lang dito sa flood control. Lahat ng balingan mo panay korupsyon. Alam nyo po, halimbawa po, ang nakawan po ay concentrated lang sa Bulacan na gusto nilang palabasin. Ha? Halimbawa po sa Bulacan lang po ang may pagnanakaw. Isolated po yun. No? So ibig sabihin, ang dapat maparusahan yung mga taga-Bulacan lang. Pero hindi po eh. Naniniwala po kayo na Bulacan lang po? Naniniwala kayo na sa Bulacan lang may ghost project? Sa Bulacan lang merong palpak na hindi na nga natin pinag-uusapan pa yung mga palpak na proyekto, yung mga dinudurog sa kamay ni BBM yung mga semento eh. Kayang durugin. Ha? Ng isang senior citizen yung semento. Pucha, grabe po yun. Ganun po kalabnaw. Ghost project pa lang buong Pilipinas eh. Bakit kayo nagko-concentrate sa Bulacan? Hindi na kayo nakaabante. At ang solusyon nila, tigilan nyo na yung ka-iimbestiga. Kasi kada imbestiga nyo, may natutuklasan kayong korupsyon kahit saang imbestigahan. Flood control, may korupsyon. Camera, may korupsyon. Pag nag-imbestiga kayo ng importation ng mga agricultural product, tsak ko merong korupsyon. Pag nag-imbestiga kayo ng importation ng semento, may korupsyon. Pag nag-imbestiga kayo ng paggawaan ng mga gusali, may korupsyon. Imbestigahan nyo yung Senate building, may korupsyon. Lahat po panay korupsyon. So sino po ang dapat sisihin? Sisisihin ang lahat? Lahat kayo, may kasalanan kayo lahat. Pwera yung pinakapinuno. Yun po ang pinakamalaking kasalanan nun. Nahayaan niya yung korupsyon sa loob ng kanyang termino, nagaganap ito, wala siyang ginagawa. Badong. Kaya nga may ICI, di ba? Yun na nga po, yan po ang pinakamalaking pambubudol. Kasi tinitignan natin eh. Kailan niya sinabi yan na malawak ang korupsyon? July. Paano mo na sigurado ba dong? July yung SONA eh. Sa SONA niya sinabi yan eh. Bakit po anong connection ng ICI? Kung wala pong ICI, ano po ang singil natin? Mr. President, July nyo pa sinabi yan. Wala pa rin kayong aksyon? Dahil may ICI na, eto aksyon ko. Nagtayo ako ng ICI. Gumawa ako ng paraan, iniimbestigahan na. Teka pa po muna, sino ba mga iniimbestigahan dyan? Di yung mga iniimbestigahan din sa Senado. Alam nyo po, kaya may ICI para itigil na ng Senado at House of Representatives yung kanilang investigasyon. Nakita nyo yung forma ng ICI, lihim, walang nakakaalam. Yung HOR live, yung Senate Blue Ribbon Committee live. Ayaw ni BBM na naka-live yung mga investigasyon. Kaya tinalaga niya si Tutasin, magkudita ka dyan, pag nakuha mo yung Senado, wala nang investigasyon dapat. Tignan niyo po yung mga unang pronouncement ni Tito Sen, maski ni Lacson.
Dapat daw mag-focus na ang Senado sa paggawa ng batas. Paubaya na sa ICI yung pag-iimbestiga. Imagine kung wala pong ICI, walang pagbabalingan. Sinisingil na natin si BBM ngayon. BBM, July mo pa sinabi yan. Bakit wala ka pa ring aksyon? Bakit wala pa rin nakukulong? Ngayon, masasabi ba natin yan? Meron ba nakakapaningil sa mga dilawan? Wala, kasi may ICI. Hintayin natin. Due process yan eh. Yung due process pinagsasabi nyo. Pagkatapos sa ICI, ipapasa sa ombudsman, panibagong due process na naman. Tapos na termino nila, nakaligtas na sila lahat. Meanwhile, magpapasa sila ng 2026 budget, meron pa ring unprogrammed appropriation. Wala pa ring nagbago. Bakit naman sila magbabago? Tuloy lang sa nakaw. Bakit po tuloy lang sa nakaw? May nangyari ba? Budol lang po yung ICI. Hindi nga natin alam kung ano ginagawa nila dyan eh. Wala pong silbi yan dahil lahat po ng investigasyon nila ipapasa rin nila sa ombudsman. Tapos iimbestigahan uli ng ombudsman. Kung walang ICI, direkta na yung ombudsman nag-iimbestiga. Direkta na yung NBI nag-iimbestiga. Yung Blue Ribbon Committee hindi mag-iisip na tumigil dahil pag tumigil sila, bakit kayo titigil? Ngayon po may mga katwiran yung mga pro-Marcos. Itigil nyo na yan. Tagagawa lang kayo ng batas eh. Ipasa nyo na yan sa ICI. Para naman may nangyayari sa ICI. May narinig na ba kayo nangyari sa ICI? Wala, wala, wala. Uwi, uwi, uwi. Ginagawa tayong, pinaiikot lang tayo. Oh. Isa pang malaking budol, yung pagkakatalaga kay Boying. Saan ka nakakita? Alam natin lahat na may kaso si Boying sa ombudsman mismo. Ngayon, ang tanong, ombudsman ka, may kaso ka sa ombudsman. Makukonvict mo ba sarili mo? Paano may kukonvict yung sarili mo? Ikaw nga yun. Ibig sabihin, yan nga di ba? In the first place, paano ka naging ombudsman? Pinalusot nga nila lahat yan. Bakit? Bakit nila pinalusot? Di ba dinidelay na nila na ICI hanggang manawa na po yung mga tao. Kaya pinakamaganda yung panawagan ni Kiko Barsaga eh. Mag-rally tayo sa October 12, sabi ni Kiko Barsaga. At this time, no? Sometimes, ano na nga sabi mo, Eric? Sometimes, we have to bend the law. Kakasukam po. Ano po si Boying ngayon? Ano na po ang pinag-uusapan ngayon? Lumabas na si Dugu-Dugugang. Imbestigahan mo yung Parmali. Lumabas na si Trillanes. Imbestigahan mo yung confidential fund. Confidential fund pa rin. Bobo na lang yung mga Pilipino pag tinanggap pa natin na ang dapat tutukan ng ombudsman ay yung confidential fund at saka Parmali pa rin. Wala kang pakialam. Kung nung panahon nyo, hindi nyo napakulong yung mga dapat mapakulong sa Parmali, paparmali uli kayo, no? Iugnay nyo uli yung si Tatay Digong. Hindi pa ba kayo? Ano ba gusto nyo gawin kay Tatay Digong? Tadtarin at gawing betchin? Grabe na, hindi pa kayo nasihan? Nakakulong na sa ICC? Lahat po to. No? Lahat po itong mga ginagawa nila, diversion lang ng diversion. Siyempre magagalit tayo. Bakit nyo imbestigahan yan? Bakit nyo yan? Ang dami po nila nakalinyang diversion. Ngayon po, sinabi mo Mr. President noong July, mahiya sila. Sisingilin mo. Walang wala kayong sasantuin. Asa na po? Asa na yung sinisingil natin? Dinidelay nyo lang baka yung galit ng tao. Tapos ngayon mag-iimbestiga kayo sa Parmali, mag-iimbestiga kayo sa confidential fund. Akala nyo magagalit kami at doon na mapupunta yung galit namin. Diversion lang po ang habol ninyo eh. No? Ito po ang pinakamalaki nilang pambubudol, yung ICI na wala namang silbi,
Ngayon maghihintay tayo lahat, ano kaya ginagawa sa ICI? Nanghuhula tayo lahat, mayroon kaya silang mapaparusahan? Wala po silang mapaparusahan dahil another step lang po sila, dinagdagan lang po nila, 'no? Dinagdagan lang po nila nung nawala pa po si Magalong kasi at least kahit papaano ang isip natin, ay si Magalong matapang 'yan, hindi yan magpapadala sa mga lagay-lagay. Mag-iimbestiga talaga 'yan. Yung pala hindi, dekorasyon lang pala si Magalong dun, wala naman palang iimbestigahan, bawal mag-imbestiga. Kahit ako si Magalong, magre-resign ako. Ngayon, diversion na nila si Magalong. Anong sinasabi nila? Magalong, Magalong, Magalong. Si Magalong na ngayon ang siyempre pagtatanggol naman si Magalong. Diversion na naman. Si Magalong ginamit lang nila. Una, kung wala naman si Magalong diyan, sabihin kaagad natin wala yung ICI na yan. Sino ba yung mga tao riyan? Tao ni Pinoy? O bakit tahimik lahat ng mga dilawan kay Boying? O kasi natutuwa sila eh. Salamat. Akala namin makakalimutan ng imbestigahan yung mga Duterte dahil kay Boying. Mag-iimbestiga na uli. Hindi nyo po ba naintindihan? Wala na kaming pakialam dyan. Kung kayo may pakialam, yung mga tao maluloko niya na naman na ang dahilan ng mga nakawan ng, eto lang po ang tanong, ang sasabihin ko sa inyo mga mamamayang Pilipino. Payag po kaming imbestigahan nyo si Sara Duterte. Kung ang sasabihin ninyo, ang dahilan ng pagbaha, ang dahilan ng korupsyon sa flood control projects ay ang confidential fund. Kasi kung papayag kayo na ang problema ay flood control, trilyon na ninakaw sa buwatan ng mga kontraktor, kasama ng DPWH, kasama ng mga congressman at mga senador, sa buwatan nila, tapos ang sisisihin ninyo, confidential fund ni BP Sara, trilyon po to eh. Milyon lang yung kay BP Sara eh. Sa pagitan po ng trilyon at milyon, meron pang bilyon. Alam nyo, ang tingin nila sa ating mga Pilipino, uto-uto tayo. Lalo na kayong mga anti-Duterte. Kayo ay uto-uto. Bakit? Matutuwa na kayo dahil kay Boying. O yun naman talaga nangyari. Hindi ba kayo natutuwa? Bakit kayo natutuwa? Malulutas ba ni Boying yung mga pagnanakaw ngayong 2025? Hindi naman kami natutuwa dahil malulutas niya eh. Hindi kayo natutuwa dahil may kakayahan si Boying na malutas? Ay, wala kaming inaasahan. Hindi niya kayang malutas yan. Tsaka, kakampi naman namin yung mga magnanakaw. Bakit naman namin gustong lutasin yung pagnanakaw ngayon? Bakit kayo natutuwa kay Boying? Syempre, iimbestigahan yung mga Duterte. Kita nyo? Ganun po ang utak nila. Kasi hodang ang Pilipinas ay nakakahiya na. Kasi hodang magbagsakan na ang ating stock market. O, bumagsak na ang stock market, sasabihin, fake news yan, yung 1.7, fake news. Kung hindi pa kami nakakapag-isip, malalaman namin ngayon na kayo na rin na nagpapakalat ng fake news eh. Para tapos babanatan nyo. Sino ba yung SEC ng SEC? Sino ba ang chairman ng SEC? Kakambi ba namin yan? Anti-Duterte ba yan yung SEC? Tauhan nyo yan eh. Siya nagpakalat na 1.7. Tapos binanatan nung isa. Magkakakampi, nagbabanatan. Pero wala natatanggal. Fake news pala yung pinapakalat. Bet hindi nyo ipatanggal. Ay hindi, kakampi namin yan. Sa Duterte, pag nagbiro kayo, vlogger na Duterte, magbiro kayo, tanggal kayo. Kulong kayo. Huli kayo sa NBI. Pero, mag-fake news ang Makamarcos. Magsosorry lang. Sorry po, fake news ako. Puta, hindi nga namin kita mo kay Tunying. Sinabihan niya, di ba? May insertion si Risa Ontiveros. Napatunayan natin lahat. Dahil din kay Tunying. Nagbigay ng resibo si Tunying. Ngayon, binabanatan ni Tunying yung mga Duterte, DDS.
Ginagamit daw siya dahil wala naman daw siyang sinabing magnanakaw si Risa Hontiveros. May pattern na eh. Kayo naglalabas ng fake news, tapos sisisihin nyo, o ngayon, katulad niya si Tito Soto. Sabi, yung mga nagpapakalat ng fake news, na papatawan niya raw ng 50% yung mga vlogger. 50% tax. Tapos binanatan niya rin. Hindi nga namin ngayon ko lang nga narinig na may fake news pala na papatawan kami ng 50% na ano eh. Hindi ba kami nag-iisip? Maiisip ba, meron bang tax na 50%? Lahat ng kinikita mo, kalahati, bibigay mo sa tax? Maniniwala ba kami? Kayo nagpapakalat ng fake news, tapos titirahin nyo yung fake news. Tapos Duterte na may kasalanan. Mga utak ninyo, kala nyo bobo eh. Oh, ngayon, eto lang ang patunay na hindi bobo yung mga Duterte supporters. Bakit umaangal yung mga yung mga mainstream media na wala nang naniniwala sa kanila? See? Ibig sabihin, yung pambobobo ninyo sa mga tao, hindi na pinaniniwalaan. Hindi na pinaniniwalaan yung panluloko ninyo. Kaya malaking budol po to si Remulla. Sabagay, tignan rin natin, no? Malay mo naman. Malay mo, sila pala'y nabudol ni Remulla. Malay mo, akala nila sunod-sunuran sa kanila si Remulla. Tandaan nyo, si Remulla, kakampi namin yan nun. Di ba? Sa tingin nyo, eto lang ha. Puring-puring ni Duterte, yung dalawang magkapatid na Remulla, balikan nyo yung mga statement nila. Puring-puring nila si Duterte noong araw eh. Di ba? Oh. Akala nyo, ewan ko lang ha. Yung tao kasi, alam nyo po, pag ang makikita mo kagad yung tao eh, pagpapalit-palit ng ng mga salita, hindi mo rin pwedeng asahan na habang buhay loyal sa iyo yan. Akala nyo ba? Kung yun lang ang target ni Remulla, ngayon na-appoint na siya, 7 years yan. Hindi nyo pwedeng tanggalin basta-basta yan. Matatanggal lang si Remulla sa pamamagitan ng impeachment. Alam nyo na, para hindi ma-impeach si Remulla, kinakailangan kakampi niya yung mga susunod na mga congressman. Ang mga susunod na congressman ay kakampi ng susunod na presidente. Hindi nyo ba naiisip yun? Kaya ako, yun siguro ang pinakamalaking justice na mangyayari sa atin, no? Pag si Remulla, hindi ko naman sinasabi na pwedeng mangyari to ha. Kasi talaga naman eh. Alam niyo ba na dalawa sila ni Marcoleta na nakipaglaban-laban sa ABS-CBN? Wag rin. Baka akala nyo, tuwan-tuwa kayo na assurance nyo si Remulla. Kung biglang magtrabaho ng naaayon sa kanyang katungkulan, naaayon sa kanyang posisyon. Naging totoong yun ang pinakamalaki. Ngayon pala natutuwa na ako eh. Correct. Pwede naman talagang makwaranto yan eh, di ba? Sa next administration. Sa tingin niyo ba mas importante sa inyo? Mas importante yung pagliligtas sa inyo ni Remulla kaysa pagliligtas niya sa sarili. Yan ang pinakamalaking halakhak na pwede. Pero anyways,
Sa ngayon, yan talaga, lalo na kung simulan niya na yung pag-iimbestiga sa Parmali, mahahalata niyo naman, 'pag nagsimulang mag-imbestiga kay VP Sara, ah, ay ako may hinala ako diyan, yung pagtatanggal nila kila Chika, 'Di ba sila Chika yung kinakanta na inaabot lang sa kanya yung pera nung mga tao ni VP Sara tapos sila Chika na bahala dun sa mga mga ahente, mga agent, kala Mary Grace Piatos, 'di ba? Baka mahirap 'yan. Ang mahirap niyan, putya, hawak na nila sila Chika ngayon. Tapos yun yung gagamitin nila para for diversion. Wala naman po 'yan, hindi niyo pwedeng idiin diyan si VP Sara. Napakababaw po niyan, lalo na kung impeachment, papadaan niyo sa mga senador. Nagawa na namin yung part namin mga Duterte supporters. Lalo na po nung nasiro po yung mga sikat na senador ni BBM sa Mindanao, napakalaking takot, panakot po yan sa mga babangga sa Duterte ng harapan. Nakita niyo po? Oh. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon at tigit